meron naman talagang below $2,000. Luma nga na. Wala po masyadong assignment, wala rin po masyadong quizzes. Wala sa ganda ng sasakyan yan. Nasa ganda ng function ng sasakyan yan. Aking pagiging niya undercover. Don't do this at home. Hello mga besh! Welcome to my vlog. For today's video, hindi natin papahawain kasi ako yung nagmamadali. Marami pa akong mga gagawin. So, it's been a while. Busy rin kasi ako. Tsaka gusto ko kasing i-vlog yung mga videos na gusto ng mga subscriber ko, nakasama sila. Unfortunately, hindi siya nag-create ng views. So, pasensya na kung hindi ko na ma-vlog yung mga adventure natin, guys. I'll try my best kahit na years na nakalipas. Isisingit-singit natin nga para mapanood yun naman at mapanood ng mga kamag-anak nyo. Kasi mahirap kasi mag-edit. Parang ngayon, I'd like to do vlog or yung mga videos na gagawin ko, yung talagang gusto talaga ng tao. Unfortunately, gustuin ko man pa entertainment yung aking vlog. Hinahanap-hanap pa rin ng mga viewers ko ang informative videos ko. Gusto ko gumawa ng mga videos na marami. Wala talaga akong time or I don't have that luxury na tinatawag kasi mahirap mag-edit. So, bear with me with my editing. Hindi ko na siya gagalingan. Although talagang tamad lang talaga ako mag-edit kasi nga guys, pag ako'y napupuyat, tumataba ako and pumapangit yung skin ko. At ayoko naman dahil lang sa vlog, pumangit ang aking skin at ang aking katawan. Alam niyo naman na matanda na ang lola niyo. Ayoko namang mapabilis ang pagtanda ko. Kaya naghihina-hinay ako sa akin. Ini-enjoy ko yung buhay ko. At saka like I've said, may buhay kami dito sa Victoria. Kaya kung napapansin nyo, halos lahat na nag-vlog dito sa Victoria, kung wala sila talagang professional na nag-e-edit for them, dedicated for them, unfortunately wala akong ma-hire na natatanggap sa rate na binibigay ko. Masyadong mababa kasi nga hindi naman ganun kalaki yung aking production. Maybe someday, I don't know. It depends. So, ako pa rin ang nag-e-edit, so wala akong time. At like I've said, sa ibang part ng Canada, marami silang time kasi sometimes or wala silang way para gumala. Kami dito sa Victoria, ang ganda lagi ng weather. Katulad ngayon, fall, pero tignan nyo naman ang araw-araw. Pwede ka pa mag-swimming sa lake. Actually, oo, kaya. Kaya naman siya. Kasi ginawa ko na siya. Fall na, nakapag-swimming pa ako sa lake. Hindi naman siya ganun kalamig. At kahit gantong fall, pwede ka pang mag-paddleboard or mag-boating or mag-kayak dito sa Victoria. Kaya maraming activities, maraming pwedeng gawin all year round. Bihira lang ang masyadong malakas na ulan. Cloudy siya minsan, pero pwede pa rin gumala. Snow, bihirang-bihira. Kaya talaga namang marami kaming time sa pagkala. Anyways, hindi yan ang topic for today. Nag-update lang ako kung bakit medyo nawala ako sa sirkulasyon. Yan. At kung talagang gusto nyo na kung kayo international student at gusto nyo talagang makaalam ng mga videos about international student life or whatever, hindi ko naman kasi ang porte kasi hindi naman ako talaga international student. Nalalaman ko lang yung mga information because marami ko naging kaibigang international student. If you wanna know more, I'm encouraging you to follow this girl. Si April used to be my subscriber din. Subscriber ko pa rin siya. Siguro, I don't know. Pero she's doing her vlog na rin. And dito kayo makakahanap ng mga sagot sa inyong mga tanong, and she will answer you more because marami siyang alam. Ako wala. Ako gusto ko lang talaga makatulong at gusto ko maging komedyante. Yun, doon ako nagko-concentrate. Gusto ko maging entertainment ang aking vlog, not informative tungkol sa international student. Sinusundot-sundutan ko lang kasi maraming nagre-request. Pero yun nga, dahil mag-start na yung business ko, hindi ko na yan mapaninindigan. So, kaming mga Canadian, as a Canadian, yun din yung aming magandang ugali is kung hindi namin kaya, pinapasa namin sa iba. Hindi uso sa Canada ang competition. Kaya dapat, kapag nandito na rin kayo sa Canada, try to be not that, inggitera. Ang room for inggitera, jealousy dito sa Canada. Very cool lang yung mga tao dito. And dapat, matutunan nyo rin maging cool lang. Yun, walang competition. Hindi kami sanay sa ganun. Katulad sa mga, kung mapapansin yun, pag nag-work kayo sa mga restaurant or whatever, pag hindi nila kinikater yung isang bagay, they refer it to someone na halos direct competitor na nila, and yet,
hindi sila nag-iisip ng ganun sa kapwa nila. So, pag nandito na kayo sa Canada, ganun din ang sana ang maging ugali nyo. Iiwan na ang bulok na ugali sa Pinas. Yung inggit, yung pagiging mayabang at pagiging judgmental, yung mga toxic na attitude na yan, iwan nyo na yan. Dito sa Victoria o dito sa Canada, cool lang kami dito. Kaya dapat matutunan nyo rin na mamuhay ng ganyan para pare-pares tayong maging maganda ang buhay dito sa Canada. Especially dito sa Victoria. Tigilan na yan, intriga na yan. Hindi yan uso dito sa Canada. Anyways, pag-usapan natin bahay. As much as I want to encourage you to go sa sa internet, dyan pa lang sa Pinas o saan man lupalop kayo ng mundo, naroon, manggagaling papunta dito. Hindi ko ina-advise na mag-rent kayo ng bahay at magkuha kayo ng contract from where you are. Dapat nandito na kayo sa Canada. Bakit ko sinabi yan? Kasi usually yung mga makikita nyo sa internet, mahal siya dahil mga organized yung mga yan, mga kumpanya na yan. So ang mangyayari dyan, marami ng patong-patong na charges yan. At hindi nyo na makukuha yung talagang tamang presyo. May mga cut na yung mga agent dyan. So, I don't really recommend going to those places kung gusto nyo talagang makatipid ng renta. Ang lagi kong advice, mag-Airbnb or mag-rent ng pang-samantala for 2 months, 1 month, or whatever, dito kayo maghanap. Kasi upon checking, ayan, naandyan naman sa marketplace, maraming mura naman. So, hindi ko alam kung bakit yung iba sinasabi mahal. Oo, mahal. Pero kita-kita na naman dito sa marketplace na meron naman talagang below $2,000. Luma nga lang. Pagtsagaan nyo na yan mga besh. Kasi kami, nagtsatsaga kami sa luma. Aarin mo naman ng napakagandang bahay, baon ka naman sa utang. At nauubos naman ang iyong paycheck sa bahay lang, di ba? So, kami nagtsatsaga dyan, nag-iipon para pagbibili kami ng bahay, yung maganda na. Ganon. So, ayun ang aking advice. Huwag kayong maging mapili sa umpisa. Mayroon din naman, may mga subscribers ako na nag-start sila sa mga pangit na bahay. And then, nakakilala ng mga homeowner na nagpaparent ng mga bahay nila. At nagtiwala naman sa kanila na mura at magaganda pa yung mga bahay nila. At eventually, makakahanap din kasi kayo through your friends, yung co-workers, yung student nyo, may mga refer-refer yan. Kasi yung mga Pilipinong landlord, hindi sila madalas nagpo-post sa social media kasi gusto nila Pilipino rin. And na-experience ko before, nagpo-post ako, naghahanap ako ng mga tenant long time ago na gusto ko Pilipino, na push ako nung isang Canadian na sabi niya, racist daw ako. Hindi. Prepare ko lang kayo sa possibility na nagluluto kasi kami ng ganito, ganyan. Ayoko magkaroon ng problema sa aking tenant. Kung maghahanap naman din ako, Pilipino na, para wala akong magiging problema sa ingay, sa baho ng bahay, at kung ano-ano pa. Kasi yung mga pagkain natin, stinky na sa kanila, sa atin hindi pa. So, kung Pilipino, okay sa karaoke, okay sa maingay na anak, okay sa bahong or stinky, para sa kanila, pero sa atin hindi. Kasi sa mga Canadian, kaluskus pa lang, maingay na. So, hanggat maaari, Pilipino talaga yung gusto namin. Makakahanap ka lang ng mga magagandang, amuran na bahay kapag kami kakilala ka nga dito. Nagsabi sa akin na sila April Abero mga contact, so you can try to check on her YouTube channel. At meron din siya sa Facebook, ayan. You can try to check on her, baka meron siyang contact. Kasi ako talaga, I don't like to touch that, area. Kasi ayokong maging responsable. At una sa lahat, wala na talaga akong time. Yun, iniiwasan ko ang magkaroon ng ganyan. Yun nga lang, pagsagot sa mga messages nyo, masyado na akong abala at minsan hindi ko na nasasagot, pero I try my best, alam nyo naman yan. Dun pa lang, ubus na yung oras ko, ano pa kaya yung ganyan? Wala na akong oras yung mga besh. Pasensya na. So nga pala guys, kapag nagche-check na rin kayo ng mga bahay, para malaman nyo, kasi ako talaga ever since, gusto ko talaga dito kayo, kasi una, pag nakita nyo na yung area, baka i-scan nyo rin yung, yung area para kung sa school ng anak nyo o ng mga potential na work na mas maganda kasi kung walking distance muna yung mga trabaho nyo para makapag-adjust kayo sa weather, sa environment, at sa school. Kasi mahirap yung ang layo-layo. Ganun. Dito na kayo maghanap para mas mabilis yung ma-estima o malaro nyo yung yung place. Kung potential ba, pangit ba, madilim ba, accessible ba sa bus stop, mga ganun. Pero kung talagang i-insist nyo, Google Map lang po ang key. Ayan, Google Map.
Ang gawin nyo na lang, ang pinaka-location ay yung UVic. Tapos, ito yung bahay. I-type in nyo lang yung bahay. Halimbawa, ito yung bahay. Tapos, or yung potential na work na anuhan nyo. Makikita nyo dyan sa mapa, ilagay nyo yung, i-type in nyo yung satellite para makita nyo kung may mga establishmento, kung liblib ba siya na, or maraming tao. I-research na rin kung malapit sa Pandora kasi delikado nga po talaga sa may bandang Pandora. At kung sa mga mas mainam kung hindi masyadong malapit sa downtown kasi marami po talaga loko doon. Places, pero mas mainam kung wala na lang, medyo malayo pa doon. So, doon kayo sa Google Map, alam ko sa Pinas, Waze ang gamit. Dito sa Victoria o dito sa Canada, Google Map po kami. Doon po kami nagbe-base ng mga kung saan po yung mga places na gusto namin puntahan. At doon naman makikita kung may mga malapit pang bus stop, doon sa mga rerentahan namin, or yung mga potential na pwede namin bahay. Kung talagang hindi kayo makatiis na gusto nyo talaga maghanap ng bahay na dyan na, or kung halimbawa yung mga Airbnb na gusto nyo rentahan, pangsamantala para makahanap, pag ganito na kayo makakahanap kayo ng bahay, ang Google Map po ang key para malaman kung saan kayo makakahanap ng magandang marerentahan. Yan. Anyways, second sa ating subject ay ang school. Ito kagad po siya kasi 7 years old na po siya. Kids can express whatever they wanna express. Kung kailangan sa course mo, hindi mo kailangan kunin. So,